Sa gitna po ng pagdadalamhati ng ilang empleyado ng Osamis City Government para sa pagkamatay ni Osamis Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. at 14 na iba pa. May bago ng OIC Mayor ang lungsod. Narito po ang report. Katotohanan at hustisya, yan ang panawagan ng ilang empleyado ng Osamis City Government sa sinapit ng kanilang mayor na si Reynaldo Paruhinog Sr., kanyang asawa at 13 iba pa matapos ang madugong raid nitong linggo. Ang daming mga allegations, di ba? Both sides mayroong allegations. In our part, of course, truth must prevail and justice must be served. Kilala raw na malapit sa mga empleyado ng city government si Mayor Paruhinog. Sa katunayan, palagi raw itong handang tumulong maging sa mga personal na problema ng kanyang mga tauhan. Sobrang bait po ni Mayor sa amin, sir. Saksi ako kasi nung pa lang, yung humihingi ng tulong dito. Agad-agad niya binibigyan ng tulong. Pinapapasok kahit hindi kakilala. Ang ilang nakiramay sa burol ng alkalde, hindi napigilang maging emosyonal. It is really a shocking in our part because ang sanhi ng pagkamatay ni Mayor is not an ordinary death. Nananatili ngayon sa Camp Crame ang magkapatid na sina Vice Mayor Nova Paruhinog at Reynaldo Jr. Sumailalim sila sa booking procedure. Ayon sa abogado nilang si Attorney Ferdinand Topacio, dapat nang pakawalan ang kanyang mga kliyente alinsunod sa Article 125 ng Revised Penal Code. Kapag hindi mo dineliver yung person noong detainee within 36 hours in the case of grave felony or capital offense, at walang warrant yan, wala nang basis para at patuloy na idetine. Pero hindi pa makumpirma ni Topacio ang eksaktong oras ng arestuhin ng magkapatid na Paruhinog. Hindi raw kasi sila binigyan ng kopya ng search warrant at ng arrest report. Problema, ayaw kami bigyan ng search warrant, ayaw kami bigyan ng arrest report. Paano namin? Pero based doon sa mga nakakita at doon sa aktual na pangyayari, 6 a.m. ng linggo. So ang 36 hours noon ay 6 p.m. ng Monday. Ayon naman kay PNP spokesman Jonardo Carlos, hayaan na ang mga abogado ng CIDG na ipaliwanag kung anong oras nagsimula ang 36-hour period. It has to be determined when did the 36-hour period started. What is the reclaimatory period? So we will leave it up to the CIDG lawyers, the one handling the case, to present it before the court. Kasunod ng pagkamatay ng alkalde ng Osamis at pagkakaaresto ng kanilang vice mayor, itinalaga ng DILG bilang officer in charge ng lungsod si City Councilor Gerlet Luansing. Siya kasi ang lumalabas na pinakamataas na government official ngayon sa kanilang lugar. Tatayo namang OIC Vice Mayor si Osamis 3rd Councilor Michael Tagal. Handa raw si Luansing na gampanan ang tungkulin pero aminado siyang kailangan niya pang pag-aralan ang mahalagang dokumento at resolusyon ng sangguniang panlunsod. Siyempre may transition pa, no? And I have to orient myself with what really is the job of the executive kasi legislator lang ako. But then there's no problem with that. Dagdag pa ni Luansing, marami silang nagulat sa madugong grade nitong linggo. We seek justice, no? Pero may naman tayo, the proper authority to do that. So we will give it to them. Sandra Aguinaldo, GMA News.